What is up, guys? Good morning. It's your boy Pure Juicy, and we're back at it again for another episode of our vlog. And for today's episode, pag-uusapan natin kung ano-ano ba yung mga dahilan kung bakit itong motor na to palagi yung nakikita mo dyan sa kalsada. Guys, in front of us is the new Kawasaki ZX4RR 2026 KRT. So mapapansin niyo yung design ng KRT na to is blue, white, and green. Kung matatandaan nyo sa last vlog natin, ginamit natin is Kawasaki ZX6R pero 2025 na KRT edition. Kaya yung makikita mo ron is yellow, white, and black. Ang nasa harap natin ngayon is ang lime green. Pero may dalawa pa siyang colorway. Meron pa siyang isang metallic matte graphene steel gray. At meron pa siyang isang pearl robotic white. Which is yun yung gustong-gusto kong makita dito sa Pilipinas. Pero I think wala pa eh. Makukuha nyo ang Kawasaki ZX4RR sa halagang 505,000 pesos. Mamaya pag-uusapan natin kung sulit ba yung ibabayad mo sa motor na to. Sa puso ng ZX4RR yung 401cc liquid-cooled 4-stroke inline-4 engine na may lakas na 76 to 79 horsepower at 14,000 RPM. Variable yung power delivery natin kasi pag sumipa na yung ram air, so lumalakas siya ng up to 78.72 horsepower to be exact. Meron siyang max torque na 39.6 Nm at 13,200 RPM. Now guys, in terms naman ng transmission, ZX4RR ay 6-speed na naka-assistant slipper clutch. Ride-by-wire na tayo. King system natin, naka 290mm na dual semi-floating disc. Tapos, yung braking natin is Kawasaki na naka-radial mount 4-piston monoblock. ABS yan, harap ng likod. Rear brake naman, naka-single disc lang siya na 220mm. Single piston naman na Nissin yung ginamit dito. 37mm inverted separate function fork. So ma-adjust natin yung preload dito. And then pagdating naman sa likod ay naka-horizontal backlink tayo. Tulad doon sa ZX-10R, no? Medyo high-tech yung ginamit na shock dito sa likod. Fully adjustable siya. Gulong sa harap at sa likod ay 17 inches na cast aluminum. So yung tire size natin is 120 by 70. Habang dito naman sa likod 160 by 60. Ngayon magawin naman tayo sa technology ng motor na to. Bi-directional quick shifter tayo. Ayan, so upshift and downshift. KTRC or yung Kawasaki traction control. May tatlong level guys ng traction control tong motor na to. Riding mode, so same to sa CX6R. Meron siyang 4 na riding modes. Sport, rain, road, tsaka yung rider. Smartphone connectivity via Radiology app na hindi naman natin gagamitin. Tapos yun nga, kagaya lang din ng ZX6R na nagamit natin last time, naka 4.3 inches lang siya na TFT display, which is not bad sa 4RR. Parang sa 6R medyo maliit siyang tingnan eh. Ang ZX4RR ay merong wheelbase na 1,380mm, mas maliit siya kaysa dun sa motor natin. Curb weight ng motor na to is 189 kg, same lang din ng bike natin. Seat height naman is nasa 800mm and ganito yung itsura natin pag sumakay tayo dito sa motor na to. So mababa lang siya. Sobrang friendly niya sa mga beginners guys. Para sa akin kung mag-uumpisa kayo sa sports bike, ito na. And sobrang friendly niya gamitin sa mga short rides lang. Syempre since this is a super sport, so masakit sa likod syempre. Handling, pag maneuver mo sa stops, sa slow speeds, hindi magiging problema sa bike na to. Trust me. Pumili kayo ng ZX4RR, may kasama na siyang auxiliary lights tsaka frame slider. Aftermarket na yan sa may-ari. Ayan, so I think that's it for the ZX4RR. Wala masyadong nagbago galing doon sa 2025. Pero para sa akin, napaka-pogi nitong 2026 na KRT. So, enough talks. Subukan na natin to sa kalsada. So ngayon, subukan na natin tong Kawasaki ZX4RR 2026. Well, this is not the first time nagagamit tayo ng 4RR.
Nakagamit na rin tayo dati dito sa Mindanao. I think thrice, yeah. Once dito sa Davao, dalawa sa Cagayan de Oro. So nagrenta tayo ng bike dito at saka doon. Same tayo na narentahan kina Sir J. Pero bagong bike nun niya to. Yung 2025 yung narentahan natin last time. Hindi ako nagkakamali. So may problema nga lang guys. As per him, in-off niya muna yung quick shifter ng bike na to since bago pa lang daw to. And common issue raw sa mga bagong ZX4RR is nagkakaroon ng problema sa gearing. Up to 5,000 is not advisable lang gamitin kagad yung quick shifter. I don't know why it's designed like that, pero Kawasaki advised them na wag daw muna gamitin. So paano ba gamitin si ZX4RR sa traffic? Nakakapagod ba siya? Palagay ko para siyang 6R, no? Mababa yung center of gravity niya. Hindi siya ganong katumbahin. Unlike yung NK na konting angle mo na ganyan, feeling mo matutumba ka na kagad. Pag this bike is just right para sa city riding. So kung ide-daily mo siya, I think this is also okay. Kung ide-daily mo siya, ibig sabihin hindi naman ganun kalayo yung mga pupuntahan mo. So I think this bike is okay para sa daily, and 400cc lang siya. So hindi siya ganun magiging katakaw, no? Ito okay lang, medyo mababa naman yung pegs natin. So hindi masyadong baluktot yung paa natin. So guys, nga pala nandito tayo ngayon sa Davao, sa beautiful city of Davao. Disclaimer lang, di tayo makapagpabilis guys kasi si Davao ay merong speed limit lang dito sa city, which is 60 and minsan 40 kilometers per hour lang. So try lang natin i-feel kung paano ba i-maneuver si 4RR. Pag tumalon ka galing 6R papunta rito sa 4R, medyo mabibitin ka na rin sa sa acceleration. Feeling mo, ang tagal. Parang ang tagal lumakit ng speed. Pero I think kung beginner ka naman, magugulat ka na sa lakas nito. Kasi I remember last time nung ginamit ko to, sobrang nagulat ako sa power kasi dinadatos ako. Tapos yun yan, nakabili tayo ng bike, yung 675NK, higher CC, higher torque. So sa low RPM, mas nagulat tayo ron. Yan, bumalik tayo rito. Okay lang, average for a super sport. Pero yung totoong kapangyarihan nitong bike na to is nasa sa higher range, no? So nagre-rent to ng up to 15,000, no? Grabe, 15,000. Yung NK natin is nasa 11,000 I think, ganon, 11 to 12 red line. Ngayon ipapasyal ko lang kayo rito sa coastal ng Davao. So dito sa coastal guys, ang ganda ng coastal, di ba? Dito sa coastal, 60 kilometers per hour lang tayo. Hindi pwedeng bastahin yung speed limit dito guys, kasi hindi katulad sa atin sa Luzon. Hindi gaano masusunod yung speed limit kasi wala masyado nanguhuli dito. Kada kanto kung mapapansin nyo, may mga yellow boys kung tawagin. So mahigpit sila, nanguhuli talaga sila pag overspeeding ka dito. Hirap, di ba? Magsanay ka na mag-quick shift lang pataas. Ganun lang. Pero kung beginner ka, hindi ka mabibitin dito sa bike na to guys. Grabe, taas ng gasolina. 95, 120 yung diesel. Damn. Grabe guys, all time high. Mahal lang gasolina. Pinakamataas ngayon? Sir, Pinakamataas ngayon? 95. 95 pala, kala ko 93. Extra advance yan sir, big. Grabe.
Iyak. So as you can see, yung 800 ay 8.37 liters. Full tank na nakalagay rito pero no, I doubt maya babawasan na rin kagad yan. 8.37 liters. God damn. Anyway guys, tatapusin ko na lang muna dito yung video. Final verdict natin para dun sa motor guys. Kung gusto nyo na super sport na pang beginner, pwede sa track, pwede sa daily, this is the bike for you. Kung naghanap ka ng comfort, well hindi siya comfort, malayo siya sa pagka-comfort, pero at least tolerable siya pang daily. So sa halagang 505,000 pesos, bibili ka ba ng ZX 4RR? Let me know sa comments down below. So dito na tayo sa hotel guys. Woohoo! Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to leave a like at mag-subscribe sa channel natin dyan sa baba. Again, this is Kuya Juicy. And peace out. Nandito tayo sa hotel. Hey, hey, hey.